Naranasan niyo na po ba na magkaroon ng kadiliman sa buhay? Many people experience darkness like confusion, fear, hopelessness, uncertainty, sorrow, grief, meaninglessness, lifelessness. Napakahirap dumana sa mga dilim sa buhay na parang wala ng katapusan. That is why people love light. Pagka po nawawala ng kuryente at biglang nagkaroon, makakarinig kayo ng isang chorus ng mga tao na parang, wow, natutuwa sila at bumalik na ang ilaw. At lalong-lalo sa hindi makatulog, napakalaking bagay yung lumiliwanag na at nagbubukang liwayway. Yung mga may mga problema, hindi sila makatulog, gusto na nilang mag-umaga. Napakasarap isipin na ang Panginoong Jesus ang ating liwanag. That Jesus is our light. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Jesus the light. Sa atin pong patuloy na pakikipag-ibigan sa Panginoon habang lalo natin siyang nakikilala. Aming Diyos, salamat po sapagkat kayo ay aming liwanag. Kayo ay aming kaliwanagan. Mangusap nga po kayong may kapangyarihan sa amin at ang mga kadiliman sa aming buhay ay matapunan ng inyong liwanag. Papagliwanagin niyo ang aming mga nagdidilim na isip, Panginoon, ang nagdidilim na buhay, at nawa ang liwanag niyo ang siyang maging buhay naming lahat. Ipatawad niyo po ang aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin kami sa aming mga karumihan at mangusap kayong may kapangyarihan sa amin ngayon. Nais po naming madinig ang inyong tinig, loobin niyo na maunawaan namin. We reject lies and falsehood. We reject deception, and we accept your truth, O Holy One of God. Holy Spirit, enlighten us. Father, speak to us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Jesus, the light, our light. Sa Matthew 4:12 to 17, atin pong makikita ang halaga ng Panginoon na nag-uumpisahan palang makita ng mga tao nung ang Panginoon ay nag-uumpisang magministeryo. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, along the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. And may the Lord add blessings to the reading of His holy word. Ito pong Galilee of the Gentiles ay karamihan ng ibinansag at kadalasan ng itinawag sa Galilee dahil noong mga 200 years before Christ ay napakaraming Gentiles na tumira sa Galilee. Among them Egyptians, Phoenicians, or the ancestors of the present-day Lebanese, at saka mga Arabs. Sa panahon po na ating binasa, itong si Juan na nagbabautismo ay kinulong. Ito'y napakalaking kabiguan sa mga nananalig na sanang may pag-asa. Daang-daang taon na tahimik ang langit, tahimik ang Diyos, walang propetang nagsasalita sa Israel, at tinawag ng Diyos itong si John, isang kislap ng liwanag sa napakadilim na buhay ng Israel. Subalit, umaasa na sana at ang mga tao ay nagkakaroon ng liwanag, subalit siya ikinulong, dinakip, at ngayon kadiliman na naman ang naghahari sa puso ng mga tao. It was a time of disappointment, of sorrow and despair. It was also a threat to the people, sapagkat malaking panganib na kung yung pinuno na si Juan na nagbabautismo ay ikulong, maaaring lahat ng kanyang mga alagad at sumusunod at nananalig ay ikulong din. Therefore, it was a time of darkness. At the time, Jesus left Nazareth and moved to Capernaum to live there. Makikita po natin na hindi naman madali sa kanyang gawin yon, subalit siya ay lumipat sa lugar na ito to fulfill prophecy. Yun pong binasa natin na Matthew 4:15 to 16 ay isang alingaw-ngaw lamang or echo ng Isaiah 9:1-2. At sa Luke 2:32, inuulit po ang temang ito, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel. Ito po yung reference sa Panginoong Jesus.
So who were the Gentiles? They were geographical Gentiles. Yung mga nakatira sa mga lugar na maraming hindi anak ng Israel, at marami naman kahit anak ng Israel, spiritual Gentiles. Natagurian na Israelite pero nabubuhay din sa dilim, sa kawalan ng pag-asa at sa kasalanan. So the Lord Jesus Christ was light for the Gentiles, both the geographical, racial, and spiritual Gentiles. In other words, the Lord was hope and light for those who are living in godlessness. Paano po ba nagkakaroon ng godlessness? Bakit may mga taong sinasabing godless? O hindi na nanalig sa Diyos? O malayo sa Diyos? More often than not, ang mga tao pong ito ay nalalayo lang sa Diyos, nabubuhay ng lumalabag sa kalooban ng Diyos dahil lang wala silang pag-asa. Dahil wala nang inaasahan, walang pinaniniwalaan, at walang liwanag na nababanaag sa buhay, sila po ay pinagdidimla ng isip, natural, at sila ay nagwawala, nawawalan sila ng kontrol sa sarili, sinisira ang sarili at ang lahat ng makasalamuha dahil walang inaasahan. Kaya nakikita nyo po, sa sobrang maralita, miserable ang buhay. Doon sa mga, hindi naman lahat, pero nangyayari ito, kung minsan nakatira sa mga slums, sa mga ang sikip-sikip, ang hirap-hirap, ang baho-baho, konting pagkakadiferensyahan, nagsasaksakan. Konting maliit na bagay, nagtatagaan, nagbabarilan. Kasi walang masyadong inaasahan. Madilim ang kahapon, madilim ang bukas, walang hope. Pero nakita niyo po yung mga medyo maayos-ayos ang buhay. Kahit medyo nararanasan ng hirap, pero sinisikap maging disente, sinisikap pigilin ang sarili na huwag makagawa ng masama dahil baka lumala ang sitwasyon sa buhay, samantalang may pag-asa namang umasenso ito. At nakikita niyo po yung talagang tunay na masarap ang buhay, yung nakakakita ng maraming liwanag at masaya ang buhay, maraming pinapalampas. Hindi makikipagpatayan yan para sa 10 pesos. Hindi makikipagbarilan dahil sa maliit na bagay dahil iniisip niya, I have so much to lose, there is so much to enjoy, why will I live in a godlessness state? In a godless state. Kaya po ang tinatawag natin mga taong hindi maka-Diyos, malayo sa Diyos, wala lang kasing pag-asa at inaasahan. Kaya ang ating dapat ginagawa, nagiging munting liwanag tayo ng sanlibutan. Kaya ang sabi, you are the light of the world. At kung yung mga taong maiinitin ng ulo, papatay sa kahit konting halaga lamang, sa isang cellphone ay papatay o magpapakamatay dahil wala nang malaking inaasahan sa buhay, kung tayo magbibigay sa kanila ng pag-asa, liwanag, lakas ng loob, sila ay magiging mas makadiyos. Kaya mahalagang unawain po natin kung sino si Jesus, siya ay liwanag ng sanlibutan. Dapat dinadala natin ang liwanag na yon kanino man. That we, the people of God, must preach hope instead of condemnation, instead of issues. Kesa tayo nananakot, pinagtatalo-talunan ng mga kung sinong mas mahusay na relihiyon, dapat ang atin pong ipangaral ay pag-asa, liwanag, sapagkat oras na ang tao'y nagkaroon ng pag-asa, magsisikap siya. Magkakaroon siya ng inspirasyon, ng lakas, ng pagtitiis, sapagkat may inaasahan. Ang nagiging desperado lang ay yung walang inaasahan. Kaya sabi nga ng isang tao, nakawin mo na ang lahat, huwag lang ang pangarap. Huwag lang ang pag-asa. Huwag lang yung inaasam. Sapagkat pag ang tao ay wala ng inaasam o wala ng pag-asang makakamit ang inaasam, sinisira na niya ang kanyang buhay, pati ang mga buhay ng nasa paligid niya. And this is what Jesus was, and this is what Jesus is. That His hope, He's the light of the world. So Jesus fulfilled prophecy by living in this certain area, and the Lord Jesus, of course, preached hope. Pag-asa. Sabi sa Matthew 4:17, from that time on, Jesus began to preach. And what was the preaching? Repent, for the kingdom of heaven is near. Nakita niyo po yung tumatakbo sa mga kompetisyon, sa mga karera? Sasabihin, malapit na, sige na, malapit na. Nakakita ka ba ng cheering squad na sinasabi doon sa tumatakbo, malayo pa,
malayo pa. Naku, ang layo-layo pa. Eh di nawala ng pag-asa. Pero pag sinabi mong malapit na, konting tiis, abot kamay na, pwede mo nang maging totoo ang inaasahan mo. Lumalakas ang loob at lumalakas ang katawan. At yun po ang sinabi ng Panginoon. At ang maganda dito, hindi lang to cheering, hindi lang pampalakas ang loob, totoo. Sabi niya, the kingdom of heaven is near. Yung mga taong nabubuhay sa kasalanan, tinitigasan ng puso, dahil akala nila ang layo ng langit, ano man ang gawin nila, hindi nila maaabot. Eh kung sinabi ninyong, the kingdom of heaven is near, abot kamay, malapit. Yun pong sabi ni Lord that the kingdom of heaven is near. The word near is very important. It uses a verb in the Greek that says, lumalapit, papalapit, lumapit na ang kaharian ng langit sa tao. That God is approachable and that heaven is within reach. And it was for all, even for Gentiles. So the Lord preached hope, but also the Lord showed the way. He preached repentance as the way to hope. Sabi niya may pag-asa. Anong pag-asang yan? Paano ko maaabot ang langit? Through repentance. Pagsisihan ang kasalanan. Hindi na po sinabing pagbayaran ang kasalanan, kundi pagsisihan. Sapagkat kung sasabihin mo na naman sa mamamatay tao, kung sasabihin mo sa nangangalon niya, sasabihin mo sa magnanakaw, sa sinungaling, sa mayabang, pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan at lumalapit na ang langit, baka hindi rin sila magkaroon ng lakas ng loob. Sasabihin nila, aba hindi ko kayang bayaran sa dami na. Pero ang itinuro po ng Panginoon, repent. Pagsisihan mo. Magbalik loob ka sa Diyos at ang langit ay mapapasayo. So what is so lovable about Jesus? The Lord Jesus fulfilled prophecy. He validated the prophets and Himself. Pinatotohanan niya ang sinasabi ng mga propeta. And what else? Once validated, naging madali na para sa mga taong paniwalaan siya. So 2 Peter 1:18-19, we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. And we have the word of the prophets made more certain. And you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Sinasabi po dito, lalong luminaw sa amin ang mga sinabi ng mga propeta noon ay medyo malabo sapagkat mga talikhaga. Subalit dahil pinatotohanan ni Jesus, naging malinaw. Kaya dapat na nating pansinin ang liwanag na ito na dumadating sa ating buhay. Hindi po basta na lang sumulpot ang Panginoon at nagturo ng mga bagong mga ideya. Siya po ay inaglagay sa kanyang sarili sa ilalim ng prophecy. Kaya pinatotohanan niya yung mga nauna sa kanya at yung mga nauna sa kanya naman ang nagpatotoo sa kanya. Even today, brothers and sisters, it is important to check teachers, to check teachings against prophecy and the Bible. Pag meron nagtuturo, tingnan mo, yan ba yung sinabi sa prophecy? Yan ba yung nasa Bible? Dahil ang Panginoon man, ginawa niya po yung Bible at yung prophecy na reference para mapatotohanan kung sino siya at kung anong sinasabi niya. Huwag kayong padadala-dala kahit kanino na lang na that saith the Lord. Sabi ng Panginoon, nagkaroon ako ng vision. Kailangan i-check sa Bible sapagkat napakadaling dayain ang puso ng tao, maski malinis. Maski sinasabi niya, hindi ko gustong mandaya, propeta ako, pero siya pala ang nadaya. Kahit hindi niya intensyong mandaya, baka nilalagdat lang siya. Kaya ang mahalaga laging chinecheck because even the Lord had Himself validated by prophecy. Kaya ang sabi sa Galatians 1:8-9, tungkol sa mga bagong katuruan, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again. If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Sabi po ng maakda ng Galatians, kung may magtuturo pa sa inyo ng ibang daan ng kaligtasan, liban sa naituro na sa inyo dito sa Biblia, ay sumpain ang nagtuturo na yun. Ito nang naisulat, yun na, wala nang iba. Huwag nang dagdagan pa. Laging i-check, nasa Bible ba yan? Sinabi ba yan sa Bible? Pag may nagkiklaim, ganito pong gawin natin, ganitong ginawa ko sa buhay ko, so gawin nyo rin sa buhay nyo.
Sasabihin nyo, teka, sa kanyang buhay, baka totoo, pero sabi ba sa Bible, para sa lahat ng tao yun? Pag may nagsabi sa inyong, alam nyo, 31 araw akong nag-ayuno at sinagot ang aking dalangin. Therefore, 31 araw din kayo mag-ayuno para sagutin ang dalangin nyo. Teka, mo, sa'yo siguro nag-work personal. But does your personal experience become a universal truth to everybody? So you check the scripture. Sinabi ba sa Bible na para sa lahat yon? O baka man para lang sa kanya? Kung para sa kanya, paano natin pabubulaanan? Nag-work naman talaga sa kanya. Pero hindi ibig sabihin mag-work sa lahat ng tao. That's why we should be careful with our testimonies. Ang testimony ay personal lang. Noon pong yung anak ko may sakit, sabi sa akin ng Espiritu ng Diyos, huwag mong ipadoktor, akong maggagamot. At gumaling po talaga ang anak ko. Ito siya, palakpakan naman ng lahat ng tao. Therefore, pag may sakit po ang anak nyo, huwag nyo ipapadoktor. Para hindi tayo dapat gumawa ng ganong conclusion. Personal lang na experience niya yon, personal na naranasan niya, pero hindi ibig sabihin doktrina para sa lahat ng tao. Para maging doktrina sa lahat ng tao, kailangan makita mo sa Biblia ang sinabi nga, at ito'y para sa lahat ay dapat sumunod dito. Mag-ingat-ingat po kayo sa pakikinig sa mga testimonyo. Kasi ang Panginoong Diyos, may mga pakikitungo sa atin na very personal. Binibigyan ka ng ideyang ganito, kasi gusto kanyang pagpalain na ganon. Pero hindi ibig sabihin, pwedeng kopyahin ng lahat ng tao. Kaya yung mga iba nag-aaral, paano ba lumalago ang simbahan A, ang congregation B, yung fellowship 3? Tapos kokopyahin ng ibang churches, lahat ng ginawa, ay ganitong ginawa nila, gawin din natin, ganitong ginawa, gawin din natin. Hindi Iba-iba ang dealing ng Panginoon sa bawat kongregasyon, sa bawat tao. Hindi ko man nag-work yung formula na yon, doon sa lugar na yon, mag-work dito. Hindi universal yon, personal lang. Kaya mahalaga, yung kilala natin ang salita ng Diyos, ilalapat natin doon yung mga claims ng mga tao. Dahil kuminsan madali tayong mapapaniwala, lalo't nakita natin totoo nga, effective sa buhay ng iba. Gumagaling sila sa sakit nila, o yumayaman sila, o sumasaya sila. Sabi ng isa, alam nyo, ako nag-pray, 9 na Biyernes, 3:00 ng umaga, bumalik ang asawa ko. Hindi ibig sabihin lahat ngayon ang iniwan ng asawa ay magdadasal lang gano'n, babalik din. Do not make doctrines out of personal experiences. It's purely personal. Make doctrines only out of those that are validated by the Bible. Kailangan yon. Ipinakakadiin-diin ko po ito dahil kuminsan tayo nagiging emosyonal. Gusto nating kopyahin yung biyaya na natanggap ng kapwa natin. Iba-iba ang pakikitungo sa atin ng Diyos. Personal. Katulad ng iba-iba ang ating mga fingerprints. Walang magkakamuka. Napakahalaga po yun na atin ding i-appreciate tungkol sa Panginoong Jesus that He submitted Himself to prophecy. Kung siya nga nagpa-validate sa Scripture, lalo naman tayo dapat. Also, the Lord Jesus lived among the hopeless. Very important. Yung mga walang pag-asa, yung mga kasalanan, yung isinusukan ng lipunan, yung mga outcast, doon nakisalamuha ang Panginoon. Nakisangkot siya sa kanilang buhay. Hindi lang siya nakisalamuha, hindi lang nakihalubilo, hindi lang nakipagbabutihan, siya ay nakipagpalagayang loob, nakisangkot, nakisama, nakiisa sa pagdurusa ng mga tao. Kaya ang sabi sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. And Luke 5:31, Jesus answered them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Kasi kinikriticize siya, bakit ka nakikipagmabutihan sa mga makasalanan? Bakit ka nakikihalubilo sa kanila? Sabi niya, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga magagaling. Kaya ako ay nakikisalamuha sa mga kapuspalad, sa mga kawawa, sa mga walang pag-asa. Kaya po sobrang kaibig-ibig ang Panginoon. Di po ba pag kami mga sawimpala, halos ayaw nating puntahan, ayaw nating makihalubilot, baka kamautangan, baka kamahingan, ayaw mong masyadong makipagkwentuhan ng mahaba dahil baka dumaing, baka mamaya masakot ka sa mga problema niya. Kasi yun ang selfish human nature. But the Lord shows us the way. Siya mismo ang gumawa ng paraan
umalis sa langit, tumira sa lupa, makasama ng tao, at among the people, ang hinanapan niya yung mga pinakaaba, pinakakawawa, pinakawalang pag-asa. And He became the light in darkness. He became the light to people. At ang kanyang isang description sa kanyang sarili, John 9:5, I am the light of the world. Ano po ba yung light? Light, of course, equals life. Kahit sa biology, alam natin na kung walang photosynthesis, walang liwanag galing sa araw, walang halaman. Kung walang halaman, walang kakainin ng hayop. Kung walang kakainin ng hayop, walang kakainin ang kapwa hayop na kumakain ng hayop at taong kumakain ng hayop. Paano magkakaroon ng buhay? Light is warmth. Kaya nakita nyo, pag kami mga premature na ipinanganak na mga baby o kaya mga bagong mga sisiw, may liwanag para uminit at sila ay patuloy na mabuhay. Light is guide. Sa gabing madilim, ano po ang naging guide ng mga wise men para mahanap ang Panginoong Jesus? Bituin, liwanag. At kahit sa mga madidilim na auditorium, may mumunting mga liwanag sa hagdanan para hindi ka mahulog at matapilok, because light is guide. Therefore, light is bridge. Bakit po ang layo-layo nyo, pag tiningnan ko kayo at tiningnan nyo ako, tayo nagkakaroon ng tulay, nararamdaman kong mararamdaman nyo, makararamdaman nyo ang nararamdaman ko, magkakasenyasan tayo, nagkakabasahan tayo ng isip, dahil may liwanag. Kahit ang layo natin, pag may liwanag sa pagitan natin, may tulay para tayo magkita. Kahit nga nandun sa buwan ang layo-layo, makikita mo. Dahil may liwanag. Pero subukan nyo mawala ng liwanag, kahit ang lapit, hindi nyo makikita. Ganun kahalaga ang liwanag. And because also light is beauty. Kaya nakikita nyo po yung mga neon lights, yung mga Christmas lights, yung mga lighting effects. Light is beauty. At napakaganda ng description sa Panginoon. If you are in darkness, if you are discouraged or hopeless, or if someone close to you is in darkness and hopeless, especially if it's you, the Lord wants to live in you. Ito po ang mensahe na sinasabi doon. Nung siya ay tumira among the Gentiles, gusto niya na makipagmabutihan, makiisa doon sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga may kadiliman at pinagdidimlan. Kung kayo po ay nasasabing may dilim ang buhay ko, kayo ang gustong-gustong puntahan ni Jesus. Kung sinasabi ko yan, ako ang gustong-gustong puntahan niya, sapagkat ang liwanag ay talagang naghahanap ng dilim kung saan siya magkakaroon ng kahulugan. Matthew 11:28, Come to me all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Dapat ang ibinibigay ng relihiyon, rest. Kung talaga magiging espiritual ang relihiyon at magiging Kristiyano. Pero hindi, kadalasan, pampapagod ang relihiyon. Because religion will blackmail you, will scare you into working so hard so that religion can use you and exploit you. Pero ang sabi ni Lord, I'll give you rest. Payapa dapat ang iyong loob. Pagod man ang iyong katawan, dapat tahimik ang iyong kalooban kung ang Panginoon ay nasa iyo. At sabi sa 1 Peter 5:7, Cast all your anxiety on Him because He cares for you. What was so precious about the declaration of the Lord, even to the Gentiles? The Lord declared the nearness of the kingdom of God. He declared the nearness. Nakikita po natin na malayo ang Diyos sa mga may kasalanan. Malayo sa tingin lang nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan totoo. Malapit ako. Paano? Maraming religious person, ang layo-layo nila doon sa makasalanan, iwas ng iwas. Ayaw nila makihalubilo. Katulad ng panahon ng Panginoon, siya ay lagi na lamang na nasusumbatan, pinapagalitan at nakikriticize dahil nakikipagmabutihan siya sa mga makasalanan. Akala tuloy ng mga makasalanan, yung mga relihiyosong tao, ang representative ng langit dahil malayo sa kanila, therefore malayo sa kanila ang Diyos. Kaya ipinakita po niya ng Panginoon na siya ay nakisalamuha. Hindi dapat tayong puro pagpapahirap sa kapwa ang ginagawa natin. Alam mo, para ka matanggap ng Diyos, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Ang dami natin binibigay na requirement. Ang sinasabi ni Lord, repent. Magsisi. Pagsisihan ng mga kasalanan. At abot kamay lamang ang langit.
the Lord Jesus Christ brought heaven near to us. Kaya yung ipinapanalangin nating, Thy kingdom come, mapasa amin ang kaharian mo, no? Dumating dito sa lupa ang nandoon sa langit. Ito'y nangyari sa Panginoon. Kaya ang tanong ito mga kapatid, malapit po ba sa puso natin ang langit? Tayo ba'y may kasiyahan, kagalakan, pag-asa, kapayapaan, o baligtad o wala? Kasi kuminsan kahit may relihiyon ka, kahit ka religyoso, parang malayo ang langit. Ang kailangan natin ay namnamin, unawain ang ibig sabihin ni Jesus, that the kingdom of heaven is near. That is why Matthew, Mark, Luke are called Gospels. Maging ang John. Kasi good news. What is the good news? The kingdom of heaven is near. And the Lord taught the way to the now reachable kingdom of God, and that is through repentance. To turn away from sin and to turn to the living God. Repentance is a central theme of the New Testament. Yan talaga po ang tema ng New Testament. So, why is Jesus lovable? Because Jesus came from heaven to earth to be the light of the world. And because of Jesus, life can be bright. Ano po ba ang mga kadiliman sa ating buhay? Saang lugar ba ng buhay natin tayo pinagdidimlan o parang kulang sa liwanag? Remember that the Lord Himself is the light of the world. That the Lord is the righteousness of the sinners, the hope of the hopeless. Romans 8:31-34. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is He that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So dapat wala na ang taong nasa Panginoon na nawawala ng pag-asa. Kung minsan pinanghihinaan ka lang ng loob, pero hindi dapat nagtatagal. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo nga naman mapipigil ang ibon na lumipad sa ibabaw ng ulo mo, malaki ang himpapawirin, pero pwede mong pigilan yan na dumapo sa ulo mo at magpuga doon. Ganon din ang mga discouragement, ganon din ang hina ng loob, ganon din ang temptation. Hindi mo mapipigil na dumadaan. Kuminsan, bigla na lamang manghihina ang loob mo, bigla ka na lang matatakot. Pero dapat sandali lang yon sa mga anak ng Diyos. Kasi maaalala mong may Kristo, may Jesus, may liwanag, may pag-asa. Kaya nabibigatan ng tao dahil binubuhat niyang mag-isa ang mga dapat niyang ibigay sa Panginoon. Kaya nabibigatan ng tao, sinisikap niyang lutasin ang problema bukas ng mga pagpapalang para lang sa mga problema ngayon. Kinakapos tuloy, kapos bukas, kapos din ngayon. Today's sorrows will have enough graces from God. Today's needs will have enough supplies from God. Tomorrow will have a problem of its own, and tomorrow will have a supply of its own. Yang sinasabi, give us this day our daily bread. Hindi naman sinabing give us this day our weekly bread. Give us this day our monthly bread. Tapos iniisip mo, paano next month? Gagastos na naman ako. Magbabayad na naman ako ng rent. Bibili na naman ako ng gamot. Next month, nandun pa rin ang Diyos. Ang harapin mo lang yung ngayon, yung nandito, dahil kasama mo ang Diyos ngayon, ipinangako niya yon. Bakit mo lagi na lang iniisip yung bukas? Hindi naman masama siyempre mag-save kung kaya nyo. Mag-impok para sa bukas, maghanda. Pero huwag niyong pag-alalahanan, lalo't wala naman kayong hawak, wala kayong magagawa, wala pala. Ano ngayon ang iniisip nyo? Wala pala eh. Mag-isip lang kung meron, kung wala, anong gagawin nyo? Alalahanin nyo, God is here today. God will be there tomorrow. Because God is always constantly on our side.
Kaya lang tayo pinanghihinaan ng loob at tinitingnan natin yung problemang malaki. Hindi natin tinitingnan yung mas malaking solusyon, ang Panginoong Yesus. Kaya tayo natatakot sa dilim, yung kaprasong dilim ang ating naiisip, nalilimot nating may liwanag kung gusto lang natin. Marami po mga bahay ang didilim, buksan lang ang bintana, lumiliwanag na. Pero kasi nakasara ang mga bintana. O kaya nagdidilim ang buhay, ang dilim, ang dilim, ang dilim. Nakapikit ka kasi, dumilat ka. At marami mga tao nakapikit kahit bukas ang mata. Walang liwanag. O ang liwaliwanag na didiliman kasi pagkakapal-kapal ng dark glasses na suot. Maliwanag po, may pag-asa. Baka may suot lang kayong madidilim na salamin. Kaya dapat tanggalin. Kumisan ang liwaliwanag, ang ganda-ganda ng view, hindi makita kasi may cataract. So ooperahan, tatanggalin ang cataract. Maraming nakatakip sa liwanag ng Diyos sa ating buhay. Kaya tuloy tayo nagdidilim. Kaya tayo may mga kadiliman. Remember that Jesus is light. And because of that, we can have peace. That Jesus is lovely and lovable. So do not live in darkness. Do not be afraid of the dark. Let Jesus give you peace. Let the light of Jesus shine on you. Tayo yumuko sa presensya ng Panginoon at pagbulay-bulayan ito. Meditate on Jesus as hope, as peace, as light. Magbulay-bulay tayo. Huwag tayong paabala kanino man sa anumang isipin. Ano ang ating kadiliman? Ang Panginoong Diyos ang liwanag. Ano ang mga kabigatan natin? Ang sabi ng Panginoon, ibigay sa akin. Jesus lived among the Gentiles so that He could be their light. Tayo ang mga Gentiles na yon. Hindi na dapat madilim pa kung nandyan na ang Panginoon. Baka kailangan lang buksan ang isip, buksan ang bintana, tanggalin ang madidilim na salamin, kuskusin ang mata at ang makakita ng mabuti-buti. Subalit ang liwanag ng Panginoon ay para sa lahat. Panginoong Diyos, sa amin pong pagbubulay-bulay, ipakita mo ang iyong liwanag. Kung meron sa aming Panginoon na nawawala ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob, huwag niyong payagang magtagal ito sa aming puso sapagkat hindi bagay sa inyong mga anak ang may ganitong alalahanin. Meron kaming napakaresponsable, maibigin, mayaman, makapangyarihang magulang. Hindi bagay sa mga anak na ganito ang lagi nang mag-alala at matakot. At dahil kayo'y liwanag, Panginoon, turuan niyo kami maging responsable. Sapagkat anumang ginagawa o iniisip namin ay hindi nakatago sa dilim, nasa liwanag, dahil kami ay anak ng kaliwanagan. Kung may mga anak kayo, Panginoon, na nagkukubli sa dilim, nabubuhay ng may kasalanan, pagkukunwari, pagbabalat kayo, pandaraya, ipakita mo, Panginoon, na hindi kami pwedeng mandaya, na maaring naikukubli namin sa ilang tao. Pero kita nyo, sapagkat kayo'y liwanag, walang maitatago sa inyo. Ituro mo sa amin ang buhay na pareho lang, sa diliman o liwanag kami mapunta. Kita man ang kapwa o hindi, ang buhay namin maging pareho. Sunugin mo, Panginoon, tupukin ang aming mga pagkukunwari at kami maging mga totoong anak mo. May nanonood mang kapwa-tao o wala. Sapagkat kayo, Lord, ang tunay na nanonood sa aming buhay. Teach us to live and perform for the audience of one, and you are that audience. Kung paano rin, Panginoon, ang liwanag ay tumutupok ng mga gawa ng kadiliman, tupukin nawa ng iyong liwanag ang mga kadiliman namin. Ang aming mga gawa na pangkadiliman at ang liwanag mo maging lakas, pag-asa namin. Patuloy tayong magbulay-bulay, mga kapatid. Pakinggan ninyo ang tinig ng Espiritu. Kung anong uri ng liwanag mula sa Diyos ang nais niyang tanggapin nyo sa sandaling ito. Hindi bukas, ngayon. Tatanggap tayo ng pag-asa. Kung pagbubulay-bulayan natin, tatanggapin natin ang pagpapala na ang Panginoon ang liwanag ng ating buhay.